Hello, Go-Crafters! Nakaka-inspire talaga yung mga napapanood kong content creators na ang purpose ay makapag-share ng positivity sa viewers nila. Kaya nga tinatry-try ko na din mag-content kahit wala pa akong magagandang equipments kasi naniniwala ako na meron din akong mga experience, good man yan o bad experience man yan. Meron at meron pa din matututunan yung mga nanonood sa akin. Ewan ko ba ha, yung hiya at pag-overthink lang talaga yung humahad lang sa akin. Pero dati naman, nahihiya din ako magbenta kasi alam nyo naman yung pag-iisip ng ibang tao, natatakot akong ma-judge. Alam nyo naman, minsan ganyan talaga mga Pilipino. Pero okay lang, hindi naman lahat ganyan. At kung hindi mo type yung ganitong content, skip mo na lang din. Pero ganito, kung dati nahihiya akong magbenta pero nakayanan ko, ngayon, I challenge myself na magko-content ako kahit napakaraming bashers sa Pilipinas. Oo nga pala, ito pala ngayon yung binibenta ko. Floral hair accessories. Recently ko lang to na-figure out kasi sa ganitong business ko pala mas mailalabas yung passion ko. Noon kasi iba-iba yung mga ginagawa ko. True, nakaka-enjoy mag-customize depende sa request ng customer. Pero nakaka-burnout pala. Gusto mo na lang talagang tumigil sa ginagawa mo at mag-iba ng landas. Ang inspirasyon ko dito ay yung anak ko. Nung bata kasi ako, hindi namin afford bumili ng magagandang ipit. So dahil mahilig naman ako mag-DIY, naisipan kong ipa-experience sa anak ko yung makapagsuot ng magagandang hair clips at tulong ko na din to sa sarili ko para i-heal yung childhood ko. Nung bata pa ako, mahilig kasi ako sa fairies, sa fairy tales, sa Korean drama, kaya puro cute lang yung ginagawa ko. Kaya kung magpapakustomize ka sa akin ng hair accessories na may theme na monsters, devils, o kahit anong scary creatures, pasa ko dyan. Hindi ako ganun mag-imagine. So ayun, napahaba na yung kwento ko. Hanggang dito na lang muna. Follow me for more. Thank you. Bye-bye!